Sa auction house, naroon na sina Trafalgar Law at Eustace Kidd kasama ang kanilang mga crew, mga supernovas din tulad nina Luffy at Zoro. Nakakulong si Camie sa backstage kasama ang iba pang mga alipin, kabilang na ang misteryosong si Silvers Rayleigh, ang dating unang opisyal ni Goldie Roger, nakilala siya bilang isang coating mechanic na may lihim na papel sa kapalaran ng Straw Hats. Nang umabot na ang auction sa Grove 1, doon nalaman ng Straw Hats na ibinebenta si Camie bilang alipin, habang nagtitipon sina Sanji, Nami, Usopp, Chopper, at Frankie, habang sina Luffy, Zoro, Brook, at Robin ay wala pa, napagdesisyonan nilang bilhin si Camie para maiwasang magulo ang sitwasyon. Habang lumalalim ang auction, dumating si Saint Charlos at nagbid ng napakataas kay Camie. Dumating sina Luffy at Hatchan sakay ng Flying Fish. Nang tinangka ni Hatchan na pigilan si Luffy, aksidente niyang naipakita ang kanyang pagiging isda-tao. Dahil dito, walang pag-aalinlangang binaril siya ni Charlos, ipinagmamalaking makakakuha siya ng isang isda bilang taong alipin. Sa matinding galit, sinuntok ni Luffy si Charlos kahit pa alam niyang maaaring magdulot ito ng digmaan. Agad silang inatake ng mga gwardya habang nagsitakas ang karamihan sa audience, maliban kina Charlos, Kidd, at Law. Dumating sina Robin, Brook, at Usopp para tumulong, nahulog si Usopp mula sa kisame at aksidenteng na-knockout si Rose Ward, nagpatuloy silang iligtas si Camie, naalerto ang Navy at pinaligiran ng auction house, tinangka ni Saint Chalrian na barilin si Camie, pero bago niya ito magawa, nahimatay siya sa isang biglaang pagsabog ng hockey mula kay Silvers Rayleigh, na lumabas mula sa backstage at nagpakilala kay Luffy. Mabilis kumalat ang balita ng pag-atake sa isang Celestial Dragon, umabot sa iba't ibang pirata, Navy Headquarters, at kay Admiral Kizaru, na agad nagpunta sa isla. Samantala, ipinaalam ni Don Quixote Doflamingo na kokolektahin na ang mga warlord para sa nalalapit na digmaan kay Whitebeard. Ibinunyag ni Rayleigh na siya ang hinahanap nilang shipcoater at ang dating unang opisyal ni Goldie Roger, tinanggal niya ang explosive collar ni Camie at binigyan ng Straw Hats ng parte ng kanyang Vivre card, na nagsasabing bumalik sila matapos ang 3 araw. Sa labas ng auction house, nagkaisa sina Luffy, Kidd, at Law upang talunin ang Navy gamit ang kanilang malalakas na Devil Fruit powers bago sila naghiwalay, nangangakong magkikita muli sa New World. Habang tumatakas sina Kidd at Law, hinarang sila ng isang pacifista na kamukha ni Kuma at umatake gamit ang laser beams. Sa Shakti's bar, isinalaysay ni Rayleigh ang kwento sa likod ng paglalakbay ni Roger at ang paghihiwalay ng kanyang crew. Dumating si Admiral Kizaru sa Sabaody at ipinakita ang kanyang nakakatakot na kakayahan gamit ang liwanag, mabilis na tinalo sina Basil Hawkins, Urouge, Drake, at Apo. Hinarap naman ng Straw Hats ang isang pasipista, isang advanced cyborg na kamukha ni Kuma, kahit wala itong kapangyarihan ng Devil Fruit, hindi ito tinatabla ng kanilang pinakamalalakas na atake at bumubuga pa ito ng mga mapaminsalang laser. Pinagsama ng Straw Hats ang lahat ng kanilang lakas upang mapabagsak ito, ngunit halos mawalan sila ng enerhiya. Dumating bigla si Sentomaru, ang namumuno sa Pacifista Project, kasama ang isa pang pasipista. Ipinag-utos ni Luffy na maghiwa-hiwalay sila sa 3 grupo para makatakas, pero nabigo sila, hinarang sila ni Sentomaru, binantayan ng pasifista ang grupo ni Sanji, at sinugod ni Kizaru ang grupo ni Zoro at agad siyang pinabagsak. Sinubukan ni Usopp at Brook na umatake kay Kizaru pero hindi ito tinablan, agad namang dumating si Rayleigh upang harapin si Kizaru at pansamantalang napigilan ito. Napagtanto ni Luffy na hindi sila mananalo at iniutos sa crew ang buong puso sa pag-atras, maging ang monster form ni Chopper ay hindi rin nakatulong sa laban. Dumating bigla ang tunay na Bartholomew Kuma at agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para isa-isang burahin ang mga Straw Hats, na puno ng takot at gulat ang lahat habang nakikita nilang unti-unting naglalaho ang bawat isa. Bago tuluyang burahin si Luffy, may ibinulong si Kuma kay Rayleigh, isang lihim na nanatili hanggang ngayon. Sa huli, ganap na nagkahiwa-hiwalay at nabura ang Straw Hat Pirates. 3 araw matapos ang insidente, nagkamalay si Luffy sa isang hindi pamilyar na isla. Gutom na gutom, kumain siya ng kakaibang mga kabute pero bigla siyang nanghina at hinimatay nang magsimulang tumubo ang mga kabute sa kanyang katawan. Natagpuan siya ng 3 babaeng Amazon at dinala siya sa kanilang lungsod para gamutin. Habang nagpapagaling, nabunyag na si Luffy, ang unang lalaking nakapasok sa Amazon Lily, isang isla na tinitirhan ng Kuja tribe, puro mga babaeng mandirigma at bawal ang kalalakihan. Nang malaman ng mga taga-isla na lalaki si Luffy, tinangka nilang patayin siya kaya napilitan siyang tumakas. Kinuha niya bilang bihag si Margaret para makuha muli ang kanyang Vivre card.
Habang pinapaliwanag ni Margaret ang tungkol sa isla kay Luffy, lalong lumala ang sitwasyon dahil paparating na ang kapitan ng Kuja Pirates, si Boa Hancock, kilala bilang Snake Princess at isa sa 7 Warlords of the Sea. Sa ilang kilometro mula sa isla, nakasalubong ni Hancock ang barko ng Navy na pinamumunuan ni Vice Admiral Momonga. Inutusan siya nitong sumali sa gyera laban kay Whitebeard kaugnay ng nalalapit na pagbitay kay Ace. Tumanggi si Hancock at ginamit ang kanyang love fruit upang gawing bato ang mga tauhan ni Momonga bago siya bumalik sa Amazon Lily. Sa isla, pinayuhan si Hancock ng dating Empress na si Gloriosa na sumunod sa utos ng Navy para mapanatili ang alyansa ng Kuja tribe sa world government, pero tinanggihan ito ni Hancock at itinapon siya palabas ng bintana. Kalaunan, habang naliligo si Hancock, aksidenteng nahulog si Luffy sa kanyang paliguan at nakita ang kakaibang marka sa likod ni Hancock pero hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Nagulat si Hancock na hindi tinablan si Luffy ng kanyang kapangyarihan, ipinahuli niya si Luffy at dinala sa execution arena. Inamin ni Margaret na tinulungan niya si Luffy, kaya pinarusahan sila ni Hancock at ginawang bato si Margaret at ang kanyang mga kaibigan. Sa sobrang galit ni Luffy sa kalupitan ng tribo, tinalo niya si Bakura, ang dambuhalang panther na pinadala upang patayin siya. Lumaban naman sa kanya ang mga kapatid ni Hancock na sina Thunder Sonia at Marigold, na nag-transform gamit ang kanilang Zone-type Devil Fruits. Tinulungan ni Luffy si Margaret at ang mga kaibigan nitong naging bato habang patuloy na nilalabanan ang magkapatid. Ginagamit ng dalawa ang observation hockey kaya nahuhulaan nila ang mga galaw ni Luffy. Nang tinangkang sirain ni Thunder Sonia ang katawan ni Margaret, nagsisigaw si Luffy sa desperasyon na huwag niya itong ituloy. Dahil dito, nakapagbitiw si Luffy ng Conqueror's Hockey, na ikinabigla ng lahat at nagpatomba sa maraming Kuja warriors. Napansin ni Hancock ang kakaibang potensyal ni Luffy at pinanood siyang handang lumaban ng seryoso. Sa huling sagupaan, nakuha ni Luffy ang lamang at napilitan ng magkapatid na pagsamahin ang kanilang pinakamalakas na atake. Magaling na nakaiwas si Luffy at itinali ang mga buntot ng dalawa, tinapos ang labanan. Habang naglalaban, nasunog ng atake ni Marigold ang damit sa likod ni Thunder Sonia, muntik nang mabunyag ang lihim na simbolo na pilit nilang itinatago. Agad na inutusan ni Hancock na umalis ang lahat para walang makakita ng tinatawag nilang Gorgon Eyes. Pero mabilis na tinakpan ni Luffy ang likod ni Thunder Sonia gamit ang sarili niyang katawan, sinabing kahit magkaaway sila, wala siyang pakialam sa kanilang sikreto. Sa sobrang pagkaantig, naiyak si Hancock, sumuko na sina Thunder Sonia at Marigold. Bilang gantimpala, binigyan ni Hancock si Luffy ng pagpipilian, isang barko para makaalis o ibalik sa normal sina Margaret at ang kanyang mga kaibigan. Walang pagdadalawang isip na pinili ni Luffy na iligtas si Margaret. Dinala si Luffy sa palasyo kung saan nagulat si Hancock nang malaman niyang sinuntok ni Luffy ang isang Celestial Dragon. Ibinunyag ni Hancock na siya at ang kanyang mga kapatid ay dati ring mga alipin ng Celestial Dragons, pero pinalaya ni Fisher Tiger matapos niyang salakayin ng Mary Geoise. Si Fisher Tiger rin ang nagtatag ng Sun Pirates, isang grupo ng dating mga alipin. Dahil sa utang na loob, pinayagan ni Hancock si Luffy na gamitin ang isa sa kanilang mga barko. Habang nagdiriwang, nalaman ni Luffy mula kay Elder Nyan na si Hancock ay isa sa 7 Warlords at tinawag na para sumali sa gyera laban kay Whitebeard. Nang malaman ni Luffy na ibibitay na si Ace sa Marineford, nagdesisyon siyang pasukin ang Impel Down para iligtas ang kanyang kapatid bago ito mailipat. Ang tanging paraan para makarating siya sa Impel Down sa tamang oras ay ang sumakay sa barko ni Hancock habang siya ay tutugan sa utos ng Navy. Biglang nagkasakit si Hancock, isang kakaibang sakit na ayon kay Elder Nyan ay pumatay sa dalawang naunang Empress. Kalaunan, nalaman ni Hancock na umiibig siya kay Luffy. Pumayag si Hancock na tumulong, sumakay siya sa barko ni Vice Admiral Momonga at itinago si Luffy sa ilalim ng kanyang balabal. Tinanggal niya ang pagiging bato ng mga tauhan sa barko at naglayag patungong Impel Down. Samantala, nalaman ni Sengoku na tumanggi si Jinbei, isa pang warlord, na lumaban sa paparating na gyera kaya ikinulong siya sa Impel Down. Nakarating din ang balita na nasira na ang lahat ng 23 barkong nagbabantay sa barko ni Whitebeard. Bumisita si Garp kay Ace sa bilangguan, nakiusap si Ace na patayin na siya upang maiwasan ang digmaan, pero sinabi ni Garp na hindi na ito mapipigilan. Ipinahayag din ni Garp na alam na ni Luffy ang tungkol sa kanilang pamilya, pero iginiit ni Ace na si Whitebeard lamang ang kinikilala niyang ama. Habang ang lahat ng Straw Hat crew ay nagsisikap, si Nami ay napadpad sa Wit Area, isang sky island kung saan pinag-aaralan ang agham ng panahon. Natutunan niyang gamitin ang weather ropes para pigilan ang bagyo. Si Frankie naman ay napunta sa Karakori Island, isang lugar ng mga makabagong teknolohiya. Nanigas siya sa lamig pero kalaunan ay nailigtas, pinalitan siya ng tsaa imbes na cola kaya panandalian siyang naging kagalang-galang na gentleman. Si Chopper naman ay napunta sa Birdie Kingdom kung saan ginagawang laruan siya ng mga higanting ibon.
Ibinagsak siya sa isang kagubatan at doon siya nahuli ng mga residente na may problema sa mga nangingibabaw na ibon. Habang si Sanji naman ay napunta sa Kamabaka Kingdom, isang isla na puno ng mga okama, lalaking nagbibihis babae, in short mga bakla. Akala niya ay puro magagandang babae ang kasama niya pero nagulat siya nang madiskubre ang katotohanan kaya nagtatakbo siyang palayo sa kanila. Si Robin naman ay napadpad sa Tequila Wolf, isang nyebe at mapanganib na isla kung saan siya nahuli at pinilit na magtrabaho bilang alipin sa pagtatayo ng napakalaking tulay na tumatawid sa dagat. Habang si Usopp ay napunta sa Boan Archipelago, isang isla na puno ng mga kumakain ng laman na halaman, nakilala niya si Heracles, isang lalaki na pumayag na tulungan siyang mabuhay. Si Zoro ay napunta sa Koraigana Island, kung saan naroon din si Perona na dinala rin ni Kuma, inalagaan ni Perona ang mga sugat niya pero palagi siyang kinukutya at pinipilit na manatili. Habang si Brook ay napunta sa Herehetarnia, isang mahirap na lugar kung saan napagkamalan siyang isang demonyong tinawag para maghiganti sa Long Arm Tribe. Dumating si Boa Hancock sa Impel Down at sinalubong siya ni Vice Warden Hannibal na mahigpit na nagpapatupad ng mga patakaran ng bilangguan. Ginamit ni Hancock ang kanyang kapangyarihan para gawing bato si Domino, ang inspection officer, pati na rin ang Denden Mushi na nagbabantay, kaya nakalusot si Luffy nang hindi napansin. Habang si Hancock ay nagpupunta sa level 4 upang makipagkita kay Warden Magellan, nagsimula naman si Luffy sa kanyang lihim na pagsalakay sa bilangguan. Samantala, nakatakas si Buggy the Clown mula sa kanyang selda sa level 1 gamit ang kapangyarihan ng Chop Chop Fruit, kaya hindi siya madaling mahuli ng mga gwardya. Nakita ni Luffy si Buggy habang tumatakas ito mula sa mga halimaw na bantay na tinatawag na Blue Gory, kahit laging nagtatalo, nagpa siya silang magtulungan para labanan ang mga gwardya. Habang naghahanda para sa digmaan, nagtipon-tipon na sa Marineford ang Navy at ang natitirang warlords, nagulat si Sengoku nang malaman niyang hindi tinapos ni Kuma si Luffy at mas nagulat siya nang mabalitaan na nakapasok na si Luffy sa Impel Down. Ikinwento ni Buggy ang kanyang dating koneksyon kay Ace at pumayag siyang tulungan si Luffy na makababa sa mas malalalim na antas ng bilangguan kapalit ng bracelet na treasure map na nakuha ni Luffy mula sa Thriller Bark. Pinagdaanan nila ang Level 1 Crimson Hell kung saan ang lupa at mga puno ay puno ng matatalas na tinik. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nakalutang si Buggy sa ibabaw ng mga tinik habang buhat si Luffy, pero nabigo ang plano ni Buggy na iwan si Luffy nang pareho silang mahulog pababa sa Level 2, ang Beast Hell. Dito, nakipaglaban sila sa mga mababangis na halimaw at muling nakasama si Mr. 3 na nakakulong sa level na ito. Nilabanan ni Luffy ang isang dambuhalang basilisk at tinalo ito gamit ang isang malakas na Gear Third Punch, kaya agad silang natunton ng mga bantay ng bilangguan. Habang nagaganap ito, nakipagkita si Hancock kay Magellan, ang warden ng Impel Down na may nakakalasong katawan dahil sa Venom Fruit. Nagpasimulang magpakawala ng mga bilanggo si Buggy para lumikha ng kaguluhan, pero agad siyang nadismaya na magtakbuhan sa takot ang mga bilanggo dahil sa nakakatakot na pinuno ng lebel. Nagdesisyon ng tatlo, si Luffy, Buggy, at Mr. 3, na ituloy ang kanilang paglalakbay papuntang Level 3, Starvation Hell, habang palihim na nagpaplano sina Buggy at Mr. 3 na gamitin si Luffy bilang pain. Sa Marineford naman, nag-iisip si Sengoku tungkol sa sitwasyon, at naalala niya ang tanging taong matagumpay na nakatakas mula sa Impel Down, si Golden Lion Shiki, ang alamat sa mundo ng pirata. Sa level 6, nagmumuni-muni si Jinbei tungkol sa nalalapit na digmaan dahil nasa ilalim ng proteksyon ni Whitebeard ang Fishman Island. Samantala, si Crocodile, na nakakulong malapit kay Jinbei, ay sabik na ring makita kung paano babagsak si Whitebeard. Habang nagpapatuloy sina Luffy, Buggy, at Mr. 3, hinarap nila si Sphinx, ang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa level 2. Habang abala si Luffy sa pakikipaglaban, muling binalak ni na Buggy at Mr. 3 na iwan siya at tumakas, pero tila hindi na naman ayon sa kanilang plano ang mangyayari. Nagkataong nasira ng Sphinx ang sahig sa ilalim niya, kaya nahulog sina Luffy, Buggy, Mr. 3, at ang Sphinx sa level 3, habang nagsimula naman ang isang malaking kaguluhan sa level 2, habang pinapalaya ng mga bilanggo ang isa't isa, napadpad sina Buggy at Mr. 3 sa level 3, isang mainit na disyerto kung saan pinapabayaan ang mga preso na mamatay sa gutom at uhaw. Natigil ang kanilang pagtakas nang sila'y mahuli ni Saldeth, ang commander ng Blue Gory Guards, gamit ang isang lambat na gawa sa sea stone, pero muli silang nailigtas nang masira ito ng nagwawalang Sphinx. Kahit gusto na sana nilang iwan si Luffy, napilitang magkasama pa rin sina Buggy at Mr. 3 dahil wala silang ibang daanan.
Samantala, nagpapatuloy si Boa Hancock sa pagbaba patungong level 6 kung saan nakakulong si Ace. Sa ibang bahagi ng kulungan, nalaman na isa ring preso si Mr. 2 Bon Clay na nakakulong sa level 3, nadaanan ni na Boggy at Mr. 3 ang kanyang selda, pinalaya siya, at sinabi na naroon si Luffy para iligtas si Ace. Dahil dito, sumama si Bon Clay para tulungan si Luffy. Habang papunta si Luffy sa level 4, dumating ang Navy sa Impel Down para siya'y hulihin. Si Vice Warden Hannibal ay pumayag na hayaan sina Boggy at Mr. 3 na makalusot, umaasang mapapahiya si Magellan. Hinabol si Luffy ni Saldet at ng mga gwardya pero iniligtas siya ni Bon Clay na ngayon ay desididong tumulong. Nakarating sila sa level 4 matapos labanan si Minotaurus. Tinalo ni Luffy ang halimaw gamit ang jet bazooka, pero natuklasan nilang ang level 4 ay isang dagat ng kumukulong dugo. Wala na silang magawa kundi tumalon para makaiwas sa apoy. Ibinunyag ni Bon Clay na hinahanap niya si Emporio Ivankov, ang reyna ng Kamabaka Kingdom. Samantala, hinahabol pa rin ni na Boggy at Mr. 3 ang muling bumangon na Minotaurus. Ipinadala ni Warden Magellan ang lahat ng puwersa sa level 4 para sugpuin si Luffy. Bumagsak ang sahig kaya nahulog sina Luffy, Bon Clay, Boggy, at Mr. 3 sa level 4, pero nakaiwas silang mahulog sa kumukulong dugo. Habang palis na si Hancock sa Impel Down, lumaganap ang balita na nagbanggaan sina Shanks at Kaido sa New World para pigilan ang atake ni Kaido kay Whitebeard. Sa level 4, hinarang ni na Sadie at ng Demon Guards ang daan papuntang level 5, naghanap sina Luffy at Bon Clay ng pagkain pero sinalubong sila ni Magellan. Kahit pinilit ni Bon Clay na umalis, nagpas siyang lumaban si Luffy pero hindi siya makalapit dahil sa nakamamatay na laso ni Magellan. Umiyak si Bon Clay habang tumatakbo palayo, natatakot na siya rin ay mamamatay kung lalaban siya. Samantala, tinangkang tumakas ni na Boggy at Mr. 3 pero nadakip sila ni Hannibal. Patuloy na lumaban si Luffy kahit nalaso na ang kanyang buong katawan, tinangkang gamitin ni Luffy ang hockey pero hindi siya nagtagumpay, pinabagsak siya ni Magellan at ipinatapon sa level 5 upang hintayin ang kanyang kamatayan. Desidido siya na iligtas si Luffy, nagdisguise si Bon Clay bilang Hannibal at naghanap ng lunas pero sinabi sa kanya na wala itong antidote dahil narinig niya ang usap-usapan tungkol sa isang milagro sa kulungan. Pinuntahan niya ito kasama sina Boggy at Mr. 3, pero agad siyang iniwan ng dalawa nang sila'y lusubin ng mga mababangis na lobo. Kahit nasasaktan, hindi sumuko si Luffy sa hangaring iligtas si Ace, niligtas siya ni Bon Clay at nilabanan ng mga lobo, pero nanganganib silang matalo. Sa desperadong sandali, nagpakawala si Luffy ng Conqueror's Hockey, kaya napatigil ang mga lobo. Dumating si Emporio Ivankov at iniligtas sila. Nagising si Bon Clay sa level 5.5, New Kamalan, isang lihim na lugar sa pagitan ng level 5 at level 6 kung saan nagtatago ang mga bilanggo. Ipinakita ni Ivankov ang kanyang lakas, pinigilan niya ang isang cannonball gamit lang ang isang wing at kaya niyang baguhin ang kasarian ng iba gamit ang Horn Fruit. Sinabi ni Ivankov na nagmakaawa si Luffy na iligtas si Bon Clay kaya iniligtas silang pareho. Ibinunyag din ni Ivankov na siya ay isa sa mga opisyal ng Revolutionary Army at kaalyado ng ama ni Luffy na si Monkey D. Dragon. Nag-alok si Ivankov ng hormone treatment kay Luffy pero binigyan siya ng babala na masakit ito at makakabawas ng 10 taon sa kanyang buhay. Kahit ganoon, tinanggap agad ni Luffy para mailigtas si Ace. Habang nagpapagaling si Luffy, inakala ni Magellan na mamamatay na siya at naghanda ng e-turnover si Ace sa Navy. Kahit na nabahala si Sengoku na nakapasok si Luffy sa Impel Down, nanatili siyang kumpiyansa kay Magellan. Matapos ang matinding sakripisyo at sakit, nakarecover si Luffy nang hindi inaasahan, nagulat ang lahat sa bilis ng kanyang paggaling, nagsimula silang magtungo sa level 6 kasama si Ivankov at ang mga newcomers na bakla. Samantala, nagpasimula ng kaguluhan sina Boggy at Mr. 3 sa level 2 para makatakas. Dinala na si Ace sa barkong Navy patungo sa Gates of Justice, habang naglalakad sila Luffy, Bon Clay, at Ivankov sa level 4, nakasalubong nila si Crocodile na nag-alok ng tulong kapalit ng kalayaan. Bagamat ayaw ni Luffy, pinilit ni Ivankov si Crocodile na sumama, nakalaya rin si Jinbei at sumama upang pigilan ang digmaan. Nagpatuloy ang kanilang laban sa level 4, pinalaya ni Crocodile ang dati niyang tauhan na si Mr. 1 o si Das Bones, na sumali rin sa kanilang grupo. Samantala, dumating si Blackbeard sa Impel Down at sinimulang lusubin ang kulungan. Pinalaya ni Magellan si Shiryu, ang dating head jailer, para harapin si Blackbeard, pero pinatay agad ni Shiryu ang mga bantay na nagpalaya sa kanya. Nagtagumpay sina Luffy, Jinbei, at Crocodile na talunin ng Demon Guards. Habang nakipag-usap si Shiryu kay Blackbeard sa level 1, pinayagan niya itong magpatuloy sa kanyang plano. Hinuli ni Ivankov si Sadie, pero hinarang ni Hannibal si Luffy, matapang siyang lumaban, pero natalo rin siya sa huli. Sinipsip ni Blackbeard ang lason gamit ang Dark Fruit, kaya nakalaya sina Boggy at kanyang mga kasamahan.
Sugatan man, hindi sumuko si Hannibal sa pagtupad sa kanyang tungkulin, pero bigla siyang inatake ni Blackbeard. Ibinunyag ni Blackbeard na plano sana niyang hulihin si Luffy para maging warlord, pero dahil nahuli niya si Ace, hindi na niya ito kailangang gawin. Sa galit ni Luffy, inatake niya si Blackbeard. Pero natalo siya dahil sa kakayahan nitong alisin ang mga kapangyarihan ng Devil Fruit. Pinilit ni Jinbei si Luffy na magmadali, nagtaka si Crocodile kung bakit handang mawala si Blackbeard sa posisyon bilang warlord, pero sagot lang ni Blackbeard, bahagi ito ng aking malaking plano. Dumating si Magellan at nilaso ng buong crew ni Blackbeard, sinubukan ni Ivankov at Inazuma pigilan si Magellan para bigyan ng oras si Luffy. Nagplano sina Luffy at Jinbei na agawin ang isang barko ng Marines, tinulungan sila ng mga bilanggo na pinamumunuan na ngayon ni Buggy, pinaglabanan ni Mr. 3 ang Demon Guards at binigyan ng oras ang grupo ni Luffy, pero hinabol pa rin sila ni Magellan. Inilipat ni Magellan ang lahat ng barko ng Marines upang ikulong ang mga takas, gamit ang wax ni Mr. 3, nagkaroon si Luffy ng ideya na takpan ang kanyang mga kamao ng wax para masuntok si Magellan. Gumawa si Jinbei ng improvised draft gamit ang mga kasamahan at pinalipad sila patungo sa barko ng Marines. Ginamit ni Magellan ang kanyang ultimate move, Venom Demon, kaya napilitan sina Luffy at Mr. 3 umatras, nakakuha na ng barko sina Crocodile at Mr. 1 pero hindi sila agad makabalik para sagipin sina Luffy. Nakarecover si Ivankov at tinulungan si Luffy, gumawa sila ng daan sa sahig ng kulungan para makatakas, tinawag ni Jinbei ang mga whale sharks para sakyan ng mga bilanggo. Nakasampa na sa barko sina Luffy at ang iba pero nakasarado pa rin ang Gates of Justice, nag-disguise si Bon Clay bilang si Magellan at napaniwala niya ang mga taga-kontrol ng gate na buksan ito, kaya nakatakas sila sa huling sandali. Nalungkot si Luffy na naiwan si Bon Clay, pero tinanggap ni Bon Clay na ito lang ang paraan. Sa Transponder Snail, nagpasalamat si Luffy kay Bon Clay habang umiiyak ang buong grupo sa kanyang sakripisyo. Sa huli, natuklasan ni Magellan ang nangyari, pero huli na ang lahat. Samantala, iniligtas ni Shiryu ang grupo ni Blackbeard sa laso ni Magellan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng antidote. Mula noon, sumali na siya sa crew ni Blackbeard. Sa barko na kanilang ginamit sa pagtakas, nagdiwang ang mga bilanggo sa kanilang kalayaan hanggang sa biglang tumunog ang transponder snail ng Marines at ibinunyag na patungo sila mismo sa Marineford. Ibinunyag din ng opisyal na dati palang kasapi si Buggy sa Roger Pirates at may koneksyon siya kay Shanks. Dahil dito, pinagkamalan ng mga bilanggo si Buggy bilang isang alamat at pinaniwala ang isa siyang dakilang pirata. Sinamantala ni Buggy ang pagkakataon at buong tapang niyang sinabi na sasakupin nila ang Marineford at tatalunin si Whitebeard, kaya mas lalo siyang hinangaan ng mga bagong tagasunod niya. Samantala, dumating na rin si Ace sa Marineford. Sa weather yacht, patuloy na nag-aaral si Nami mula sa matandang lalaki na nagpapakita ng kakayahang makatawag ng malalaking ulap ng ulan at nakakakulong ng mga bagyo sa mga bubble, dahan-daang nililipad ang isla papunta sa Sebao de Archipelago. Si Frankie, na bumalik na sa dati niyang enerhiya matapos ang kanyang T-overload, ay nilalabanan ng mga cyborg sa mekanikal na syudad. Natuklasan niyang si Dr. Vegapunk pala ang gumawa ng teknolohiya sa isla, siya rin ang nag-modify kay Kuma. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya sa laboratorio ni Vegapunk pero aksidenteng napaandar ang mga alarm. Sa Kamabaka Kingdom, desperadong pinipilit ni Sanji na makatakas mula sa mga Okama na walang tigil na lumalapit sa kanya. Hinamon niya si Caroline, ang pansamantalang reyna habang wala si Ivankov. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting bumibigay si Sanji sa makukulay na buhay ng isla. Sa Torino Kingdom, inaalagaan ni Chopper ang isang sugatang batang ibon, umaasang kapag gumaling ito, matutulungan siya nitong makabalik sa Sabaody, ngunit bigla siyang pinaligiran ng mga tao sa isla na tinangkang hulihin siya pati ang ibon. Sa huli, iniligtas sila ng inang ibon, pero napagtanto ni Chopper na hindi niya alam kung kailan makakalipad ang ibon. Sa Tequila Wolf, nakakulong si Robin at pinipilit siyang ipagtapat kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Itinago ng kanyang mga tagakuha ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Si Soren, ang batang minsang naging kaibigan ni Robin, ay nagsisisi sa kanyang pagtataksil at nagtangkang tulungan siya. Isang unit mula sa Revolutionary Army ang naglunsad ng pag-aalsa. Pinalaya si Robin, at inanyayahan siyang sumama sa kanilang laban para palayain ang mga alipin sa paggawa ng walang katapusang tulay. Samantala, patuloy na nagsasanay si Usopp kasama si Heracles sa isla ng mga man-eating plants, desididong maging mas malakas para sa kanyang mga kaibigan, na natili namang sugatan si Zoro sa isla ni Perona, habang nagpapatuloy sa kanyang kalokohan si Brook sa isla ng mga naghihirap, kung saan pinaniniwalaan pa rin siyang isang Diyos.
Sa Bowen Archipelago, paulit-ulit na inaatake si Usopp ng mga hayop at kumakain ng halaman dahil siya ang pinakamahinang nilalang sa isla. Pinayuhan siya ni Heracles na kumain para lumakas, ngunit maling naintindihan ni Usopp, akala niya kakain lang siya ng marami para lumakas, hindi niya naisip na kailangan din niyang mag-ensayo, kaya nagsimula siyang kumain ng sobra bilang paghahanda sa mga susunod na laban. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Zoro na mabawi ang kanyang mga espada pero hirap siyang intindihin ang simpleng direksyon ni Perona, ikinainis nito. Plano sana ni Perona na lituhin si Zoro para maatake siya ng negative hollows, pero bigo siya dahil si Zoro mismo ang paulit-ulit na naliligaw kahit walang nanlilinlang sa kanya. Sa huli, bumalik din siya nang hindi sinasadya sa kastilyo ni Perona, makalipas ang ilang sandali, inatake siya ng mga anino ng halimaw na may mga sandata, kaya napilitang lumaban si Zoro. Habang patuloy na nagkakamali ng pagkakakilanlan sa kanya, inalayan si Brook ng mga tao ng isla ng kanilang natitirang pagkain, dahil akala nila kaya niyang protektahan sila laban sa Longarm tribe. Nang dumating ang tribo at dinukot ang isa sa mga babae sa nayon, nakiusap ang mga tao kay Brook na iligtas ito, kaya pumayag siyang tumulong. Habang sa Marineford, mga 3 oras bago ang pagbitay kay Ace, nagsimula ng magtipon ng 5 Warlords of the Sea para sa laban, pumwesto na rin ang 3 Marine Admirals para sa pagdating ni Whitebeard, ipinakita ang mga flashback ng mga makapangyarihang personalidad habang naghahanda sa digmaan, dinala na si Ace sa execution platform habang naghahanda ang mga Marine sa pagdating ng mga pirata ni Whitebeard. Habang papalapit si Luffy sa Marineford, nananatiling sarado ang Gates of Justice. Pag-akyat ni Ace sa plataporma, nagsimulang magsalita si Fleet Admiral Sengoku gamit ang transponder snails para ipahayag sa buong mundo ang isang nakakagulat na balita. Inihayag niya na ang ina ni Ace ay si Portgas de Rouge, at nabinigay lamang nito ang kanyang apelyido kay Ace para maitago ang katotohanan, na si Ace ay anak ni Goldie Roger, ang Pirate King. Nabigla si Ace, pati na rin ang mga Marines at ang mga mamamahayag sa paligid. Habang nagsasalita si Sengoku, naalala ni Garp ang isang pangyayari ilang buwan bago bitiin si Roger. Ipinagkatiwala ni Roger kay Garp ang magiging anak niya at hiniling na protektahan ito. Matapos bitiin si Roger, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga Marines para hanapin ang sinumang may koneksyon kay Roger. Sa matinding kagustuhan ni Rouge na iligtas ang kanyang anak, pinilit niyang itago ang kanyang pagbubuntis sa loob ng 20 buwan, pero matapos siyang manganak, namatay siya sa pagod. Kinuha ni Garp si Ace at pinalaki ito kasama sina Daden at Luffy. Habang patuloy pa si Sengoku sa pagsasalita, biglang may dumating na balita, ang Gates of Justice ay biglang misteryosong bumukas. Dahil dito, nakapasok si Luffy at ang kanyang mga kasama papuntang Marineford. Nagsimula ang digmaan nang lumitaw ang fleet ni Whitebeard mula sa ilalim ng dagat, biglang umahan ang Moby Dick sa harap mismo ng execution platform, ikinagulat ng Marines, ipinakita naman ni Whitebeard ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan mula sa Devil Fruit, ang paglikha ng malalakas na lindol. Ipinakita ang nakaraan ni Ace, dati siya na kapitan ng Spade Pirates, hinamon niya si Jinbei upang makaharap si Whitebeard, naging tabla ang laban nilang dalawa, subalit dumating si Whitebeard. Natalo siya, pero nakita ni Whitebeard ang kanyang tapang at tinanggap siya sa kanyang crew. Kalaunan ay ginawa siyang commander ng isang division, ngunit nang traidorin sila ni Blackbeard at patayin si Thatch, nagdesisyon si Ace na siya na lang ang papatay sa Taxil. Ito'y naging dahilan ng lahat ng nangyayari ngayon. Nangako si Whitebeard at ang kanyang mga kaalyado na ililigtas si Ace kahit anong mangyari. Gumawa siya ng dambuhalang tsunami sa magkabilang panig ng Marineford, ngunit napigil ito ni Aokiji gamit ang kanyang yelo. Lalong tumindi ang laban, nagbangga ang mga commander ni Whitebeard laban sa mga Vice Admiral ng Marines. Sinubukan ni Mihawk sukatin ang lakas ni Whitebeard sa pamamagitan ng isang malakas na slash, pero hinarang ito ni Jozo gamit ang kanyang katawan na nagiging diamante. Sumunod na umatake si Kizaru, pero nasalag siya ni Marco na nagbagong anyo bilang Phoenix. Inihagis naman ni Jozo ang isang dambuhalang iceberg, ngunit tinunaw ito ni Akainu gamit ang magma at pinabalik ng malakas na atake, hanggang lumubog ang isa sa barko ni Whitebeard, ngunit winasak lang ito ni Whitebeard gamit ang lindol. Habang nagiging mas magulo ang labanan, nagsimulang kabahan ang mga bagitong Marines gaya ni Kobe at Helmeppo, dahil nakikita nilang madaling natatalo ang mas malalakas na sundalo. Biglang sumugod si Little Ors Jr., isang higanting lahi ni Ors, giniba niya ang isang barko at nakalusot sa depensa ng Marines, papalapit ng papalapit sa plaza, kahit pinipigilan siya ni Ace, naalala niya ang sombrerong ginawa sa kanya ni Ace, ngunit sa huli ay napuruhan siya, tinamaan ng Ursus Shock ni Kuma, pinutol ni Doflamingo ang kanyang paa, at sinaksak siya ni Moria gamit ang mga anino, bumagsak siya, pilit pa ring inaabot si Ace.
Sa kalagitnaan ng laban, mabilis na tinalo ni Whitebeard si Vice Admiral Ronsa, muling pinakita ang agwat ng kanilang lakas, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sugurin ang plaza. Samantala, umatras sina Kobe at Helmepo dahil sa takot at nakita nila si Akaino na pumatay ng isang marine dahil sa pagiging duwag, dahilan para mas lalo silang natakot, biglang may bumagsak mula sa langit, si Luffy at ang mga tumakas mula sa Impel Down, ay nakarating na at sumali na rin sa digmaan. Bago pa mangyari ang lahat dahil sa malaking alon na gawa ni Whitebeard kanina, gumawa sila ng paraan. Sinubukan ni Luffy at ang kanyang mga kasama na sakyan ang malaking alon papasok sa Marineford, ngunit pinatigas ito ni Aokiji at naiwan silang nakabitin. Dumating din ang balitang pinaaga ang bitay kay Ace, kaya lalo silang nagmadali, nang mabasag ang yelo sa ilalim nila, nahulog sila sa butas na ginawa ni Jozo. Nakita ni Luffy na buhay pa si Ace, sa kaguluhan, napigilan niya si Crocodile na umatake kay Whitebeard, napansin ni Whitebeard ang sombrero ni Shanks kay Luffy, ngunit buong tapang na sinabi ni Luffy na ililigtas niya si Ace at siya ang magiging hari ng mga pirata, kaagad sumugod siya sa Marines para iligtas ang kanyang kapatid. Inatake siya ni Kizaru gamit ang laser, pero sinalo siya ni Ivankov, na hinarap naman ni Kuma, muntik mahuli siya ni Hina, pero nakatakas gamit ang kanyang Gear Second. Samantala, sa kabilang panig, hirap ang Whitebeard Pirates laban sa mga Vice Admirals, nagpalabas ng zombie si Moria para harangan si Luffy, ngunit dumating si Jinbei at isang malakas na hampas lang, tinapos ang mga ito. Sumigaw si Ace, sinasabing tumigil na si Luffy dahil ayaw niyang sagipin siya ng isang mahina, pero ang totoo, nag-aalala lang siya para sa buhay ng kapatid niya, hindi siya pinakinggan ni Luffy, at ginamit ang Gear Third para talunin ang isang higanteng marine, kasabay nito, ibinunyag ni Sengoku sa buong mundo na si Luffy ay anak ni Dragon, ang pinuno ng Revolutionary Army. Samantala, pinilit ni Whitebeard si Buggy na tumulong sa kanya gamit ang dami ng mga tagahanga ni Buggy, natalo rin ni Jinbei si Moria, nahuli ni Smoker si Luffy. Ngunit si Hancock, dahil sa galit ay tinamaan si Smoker gamit ang kanyang hockey. Nakipaglaban si Ivankov kay Kuma at nalaman ng malungkot na katotohanan, binura na ang isip ni Kuma at isa na lamang siyang sandatang kontrolado ng Marines. Sa kaguluhan, lihim na ibinigay ni Hancock ang susi ng posas ni Ace kay Luffy, sabay pangangarap tungkol sa kasal nila. Patuloy na lumala ang labanan, sinubukan muli ni Crocodile na atakihin si Whitebeard, pero hinarang siya ni Jozo, ngunit pinigil naman si Jozo ni Doflamingo. Sinubukan ni Mihawk na patumbahin si Luffy, pinutol ang mga Newkama fighters at napaatras pa si Jinbei, nakaligtas si Luffy gamit si Buggy bilang panangga, hanggang dumating si Vista, ang 5th Division Commander, para harapin si Mihawk. Inutusan ni Sengoku na ihinto ang broadcast, pero patuloy pa rin itong napapanood sa buong mundo gamit ang Denden Mushi na nakuha ni Buggy. Sa kasikatan, nagmukhang bayani si Buggy, ngunit biglang lumitaw si Squard, isa sa mga kakampi, at sinaksak si Whitebeard.